Ang problema ba mga kabasic ay yung makina ay madaling uminit. Oh no. Hello mga kabasic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Ang problema ba mga kabasic ay yung makina ay madaling uminit or napakainit pag naglo-long rides ka. So, ito yung kailangan natin malaman sa mga ganong senaryo ng ating motor. So, unang-una sa lahat, syempre ang ating motor ay talagang umiinit naman yan. Especially pag long rides tayo, talagang init ang ating motor at sa palagay natin na nag-overheat na yata to, mayroon tayong diferensya yung aking motor dahil sobrang init ng aking makina. So, syempre wala naman tayong panukat ng init ng makina para masabi nating overheat na or hindi na okay yung ating makina. Pero syempre ang ating makina ay kailangan ma-maintain natin yung tama na kung saan ay makapag-perform siya ng maayos yung ating makina para hindi naman siya mahirapan. Okay? So ngayon, unahin natin yung pinakamahalaga sa makina ng motor natin, yun ang kanyang oil. So siguraduhin natin ng ating oil ay tama. Okay? Hindi dapat 1/4 or 1/2 or 3/4. Mas maganda nga ay nasa tamang-tamang level lang ng ating dipstick yung ating oil para mag-circulate yung ating oil at malubricate niya yung mga parts ng ating makina at siya din yung nagbibigay ng cool, no? Para hindi siya masyadong uminit yung ating mga parts sa loob ng ating makina. Okay, napakahalaga yon. At gayon din, ang oil natin ay dapat ay pinapalitan natin. So, ang oil natin, syempre, yan ay nagagamit. So, may lapot yan, may viscosity ang ating oil. So, syempre, pag matagal natin ginamit yung oil natin sa ating makina, ay talaga naman na mawawala yung kanyang pagkalapot. Huwag mong hayaan na umabot sa 5 months or 6 months yung oil mo, no? Kaya yon ang dapat nating i-maintain para sa ating motor. Para hindi siya iinit agad. Syempre, pag super luma na yung oil natin, hindi tayo nagpalit, nag-change oil, edi wala na talagang iinit na lagi yung motor mo. Madali siyang uminit. Alright? So, yun, tamang sukat, sabi ko nga, kung dito sa dipstick natin, share ko lang konti na, yeah, dito na, itong ating dipstick, so yan, so, meron yung nakalagay dyan, prasa muna natin, yan, so, meron dyan dito, okay, yan, so, dyan yung pinaka full nya, at yung pinaka minimum nya, yan. So, pag nagsukat tayo ng oil, ay dapat, pag tinanggalan natin ito sa thread niya, pag nagsukat ka kung ilan na yung natira sa oil mo, dapat wag mo siyang i-thread. Ilagay mo lang dyan, diretso yan, tapos hugitin mo agad. Ayan, so makita mo, yung laman ng oil natin. So, sakto lang yung oil natin. Hindi sobra, hindi kulang. Kaya, mahalaga yon mga kabasic, yung oil natin. Tamang sukat at dapat ay nagpapalit tayo ng oil pag tumagal na. Okay? So, next is yung ating tune up, no? So, ang motor natin dapat nati-tune up din yan. Okay, wag lang tayo ng gamit. Kasi madali talagang iintang yung makina kung hindi na maganda yung pag-work or pag-timing ng mga parts natin sa loob. Okay, kaya nga, kailangan din ng tune up ng motor natin. So, maglinis ng spark plug, maglinis ng carburetor, yung tamang valve clearance ng ating mga valvula, okay? Sa tappet screw, kailangan mag-adjust tayo ng valve clearance, ayan. Ano pa ba? Yung air cleaner natin, linisan natin. Ayan. So, dapat mahalaga yon na maganda yung pagkaka-tune up ng ating motor. So, kailan ba na naman ipapa-tune up yung motor natin? Wala namang talagang buwan or year na dapat ka magpa-tune up na specific, no? Pag naramdaman mo na yung motor mo at talagang grabing lagitik sa head niya at yung mga valve clearance yun, i-adjust mo na. Or humina yung motor mo or napansin mo na hindi na maganda yung hatak niya, okay? So, yun, mga bagay na yun na kailangan mong tandaan para kailangan ipa-tune up muna yung motor mo. Okay? Yun, para hindi masyadong iinit or hindi talaga mag-overheat yung motor. So, dapat okay yun, mga kabasic, yung tune up, yung oil, and then yung sukat ng oil natin. Huwag natin pabayaan na matuyuan ng langis. Marami ng experience na ganyan. At next, and then, okay, so ang ating makina, depende naman yan. Mayroon yung mga air-cooled, no? Meron yung water-cooled, and meron yung oil-cooled lang, no? Kaya nga ito air-cooled lang to, no? Air. So, habang tayo nagbibiyahe, ito yung natatamaan ng hangin at kinu-cool down niya. Ano pa ang pwedeng sanhi ng madaling pag-init ng makina or talagang mainit na makina? Dahil din yan sa kung nasira na ang iyong oil pump. Yung oil pump kasi natin, every motor may oil pump yan. Then yun ang papump ng ating oil para tumataas dyan, no? At siya yung naglubricate sa taas niya. Pag nasira yung oil pump natin or nabarahan yung oil pump natin, yun yung cause ng pagkakainit dito sa head niya at pagkaka-overheat niya. Okay?
at pagkapudpud ng ating mga parts ng ating motor. So mahalaga na yung ating oil pump ay hindi sira. Baka sira na kasi yung oil pump mo, kaya napakainit na yung makina mo. Kaya nga dapat ay chinecheck din natin dito sa head niya kung may oil na napupunta sa kanyang head. Okay? Napapump pa ba yung ng oil pump, yung oil dito sa taas or hindi na. Kaya yun, check din natin yun. Baka sira na yung oil pump natin. Okay? So yung mga bagay na kailangan i-consider natin kung napansin natin na biglang umiinit agad yung makina natin or sa malayo ang biyahe natin, napakainit na yung makina natin at parang wala nang nagpapalamig sa makina natin. Check mo yung oil mo. Okay? Kung okay pa ba or kailangan mo na mag-change oil. Check mo yung sukat ng oil mo, dapat tamang sukat yung oil natin, and then dapat tune up mo rin yung motor mo para maganda yung function ng yung parts ng ating mga motor, yung ating parts ng ating makina, kailangan okay din yon para walang aberya. At yung fuel, no oil pump natin baka sira na, check mo, baka sira na, hindi makapump sa taas kaya nag-overheat or mainit yung ating makina. So habang ko lang mga kabisik pala, ay kailangan din pala na yung ating spark plug reading ay maayos, hindi siya rich, hindi siya lean, dapat nasa balance mixture, or yung ating reading ng ating spark plug ay dapat na light gray or golden brown or kalawang na sinasabi. Alright? So yun lang mga kabisik ang ating nibahagi, at yung may karagdagan sa mga kapwa nating mekaniko dyan, please share nyo na rin sa ating comment section para matuto tayong lahat at makita ng ating mga viewers, ng ating mga subscribers na napaka-solid na supporters natin dyan. Shout out pala sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat.